Akala namin umuwi na si Kate. Pero mula nang sundan niya ang batang tumawag sa kanya, papunta sa likod ng bahay, sa ilalim ng malaking balete. Hindi na siya bumalik. At nung nakita namin siya, iba na siya. Parang galing na siya sa mundo na hindi para sa tao. Hindi ko na maalala eksaktong petsa, pero sigurado akong grade 4 o grade 5 pala ako noon. Summer vacation ang panahon na iyon, tirik ang araw at karamihan sa mga bata natutulog sa tanghali. Pero kami na 5 akong kaibigan, nasa bahay lang, naglalaro ng teacher-teacheran. Maingay, masaya at walang iniisip na problema. Habang abala kami sa paglalaro, dumating ang mama ng kaibigan namin si Kate para tawagin siya. Oras na raw ng tanghalian at kailangan na niyang umuwi. Normal lang sana ang lahat. Lalabas siya sa gate at didiretso pa uwi. Pero nagulat kami nang hindi siya doon dumaan. Sa halip, nakita namin siya naglakad papunta sa likod ng bahay. Ang likod ng bahay namin ay hindi lugar ng laro. May tangkalan ng baboy, kulungan ng manok at isang malaking puno ng balete. Kahit maliwanag, may kakaibang bigat ang pakiramdam doon. Pero tahimik si Kate habang naglalakad. Parang may sinusundan siya. Lumipas ang mga oras at nagpatuloy kami sa kasiyahan. Hanggang sa mag-alas 3 ng hapon, oras ng merienda. Dumating ulit ang mama ni Kate at tinanong niya kung nasaan siya. Sinabi namin na umuwi na siya kanina, pero nagulat kami nang sabihin niyang hindi niya ito sinundo at hindi pa ito umuwi. Doon nagsimula ang kaba. Alam naming nakita namin siyang pumunta sa likod, pero kung hindi siya umuwi, nasaan siya? Agad kami pumunta sa likod ng bahay. Mabagal ang lakad namin, mabigat ang bawat hakbang. Tahimik ang paligid, hangin lang ang maririnig. Pagdating namin, wala kaming nakita. Walang bakas, walang palatandaan. Parang walang dumaan, pero sigurado kami doon siya nawala. Mabilis kumalat ang balita. May nagsasabing nakita raw siya sa ibang purok. May nagsasabing nasa kapitbahay. May nagsasabing parang may kasamang iba. Iba-iba ang kwento, pero walang sigurado. Hanggang sa may nagsabi, baka raw nadampot siya ng engkanto. Mas lalo kaming kinabahan. Pagsapit ng alas 5, nagpanik na kami. Palapit na ang dilim pero wala pa rin si Kate. Paikot-ikot kami, sumisigaw, naghahanap. Yung iba nakatutok sa likod dahil doon siya huling nakita. Ako naman, paulit-ulit sinasabi, Nawala si Kate! Nawala si Kate! Nawala si Kate! hindi na kinaya ng pamilya niya. Tumawag sila ng albularyo. Pagdating nito, sinabi niyang huwag manahimik. Kailangan daw gumawa ng ingay, magpalo ng lata, magsigawan. Ayaw daw ng mga hindi nakikita sa maingay. Kaya halos lahat ng tao sa amin, bata at matanda, kumuha ng lata. Sabay-sabay namin pinapalo. Maingay, magulo, pero puno ng takot. Parang may nakatingin, parang may hindi natutuwa. Bandang alas 7 ng gabi dumating ang papa ko galing trabaho. Sinabi ko agad ang nangyari. Hindi siya nagdalawang isip. Dumiretso siya sa likod ng bahay. Kami naman ay naiwan. Hindi makagalaw sa kaba. Ilang sandali lang. May sumigaw. Si papa. Tinawag niya kami. Agad kaming tumakbo papunta sa kanya. Doon namin nakita si Kate. Nakahiga siya sa lupa. Maputla. Parang tuyong papel. Walang malay. Para bang matagal na siyang naroon. Ang nakakatakot, ilang beses na naming hinanap ang lugar na iyon, pero wala kami nakita kahit minsan. Parang may nagtago sa kanya. Buhat siya ni Papa at dinala sa loob ng bahay. Tahimik ang lahat. Walang makapagsalita. Sinabi ng albularyo na wag muna siyang gambalain. Maya-maya, nagising si Kate. Mabagal ang paghinga niya. Parang galing sa malalim na tulog. Tinanong siya kung ano ang nangyari. Sabi niya, may nakita ko siyang bata na kamukha ng kapatid niyang si John. Tinawag siya at niyaya maglaro. Sumunod siya. Akala niya normal lang. Hanggang sa napunta siya sa isang lugar na hindi niya kilala. Isang lugar na puno ng pagkain at ginto. Parang palasyo. Pero doon niya naramdaman na parang may mali. May nakita raw siyang hari at reyna. Hindi niya maalala ang muka, pero alam niyang hindi sila tao. Sinabi raw sa kanya na siya ang napili dahil tahimik siya at hindi pala away. Gusto raw siyang ipakasal sa anak nila at doon na tumira. Tatanggap siya ng kayamanan kapalit ng pananatili, pero tumanggi siya. Umiyak. Nagmakaawa na makauwi. Doon daw nagbago ang lahat.
Nagdilim ang paligid. May pinainom sa kanya. Nanghihina siya hanggang sa mawalan ng malay at nagising na lang siya sa likod ng bahay. Lumipas sa mga taon, pinutol ang puno ng balete dahil may lilipat na bagong titira. Pero may nangyari. Isa sa mga nagputol ng puno ay biglang namatay. Walang malinaw na dahilan. Sabi ng iba, may nagising silang hindi dapat ginising. Hanggang ngayon, kahit wala na ang puno at may bahay na sa lugar, may mga nagsasabing may naririnig pa rin sila sa gabi. Mga yabag ng tuyong dahon, may batang tumatakbo, may umiiyak. At kahit matagal na ang lumipas, hindi pa rin ito nakakalimutan. Kasi minsan, hindi lahat ng nawawala ay gustong ibalik. Sa Bansalan, Davao del Sur, may buntis na brutal na pinatay. Pero ang mas nakakatakot, nawala ang sanggol sa tiyan niya. Ilang taon ang lumipas, bumalik ang iyak ng bata. Pero hindi na siya tao. Isa na siyang halimaw na naghihiganti. Magandang araw po, Kuya Ken. Ako po si Chris. Gusto ko lang ibahagi ang kwentong minsang ikinento sa amin ng aking lola. Isang pangyayaring naranasan niya noong bata pa siya sa Bansalan. Noong mga panahong iyon, kakaunti pa lang ang bahay sa kanilang lugar. Puro taniman ng saging at malalaking puno ang makikita sa paligid. Sa likod ng bahay nila lola ay may malawak na lote na puro sagingan. Sa bandang dulo nito ay may isang maliit na bahay malapit sa malaking puno ng sampalok. Doon nakatira ang isang mag-asawa na madalas marinig ng mga tao na nag-aaway. Halos gabi-gabi raw may sigawan mula sa bahay na iyon. Pero kalaunan ay nasanay na rin ang mga kapitbahay at hindi na ito pinapansin. Isang araw, pumunta sa bahay nila lola ang buntis na babae mula sa bahay na iyon. Nanghingi siya ng dahon na malunggay. 9 na buwan na ang kanyang tiyan at malapit na siyang manganak. Habang kinakausap siya ng ina ni lola, napansin nitong mukhang pagod at malungkot ang babae. Tinanong siya kung bakit palagi silang nag-aaway ng kanyang asawa. Doon na nagkwento ang babae. Kinukuha raw ng kanyang asawa ang perang iniipon niya para sana sa panganganak at ginagamit ito sa pagsusugal. Kapag wala itong naiuuwi, nagagalit ito at nagwawala sa bahay. Pagkatapos ng usapan, nagpasalamat ang babae sa malunggay at bumalik na sa kanilang bahay. Kinagabihan, nag-inuman ang ama ni lola at ang kanyang bayaw sa labas ng kanilang bahay. Dumaan din ang asawa ng buntis at inaya nila itong uminom. Nangako ang lalaki na sa susunod, siya naman ang taya. Ngunit sinabi ng ama ni lola na gamitin na lang ang pera para sa pamilya at bumili ng bigas. Lumipas ang ilang araw at napansin nilang naging tahimik ang bahay ng mag-asawa. Wala silang naririnig na sigawan. Inakala nilang nagkabati na ang dalawa. Isang gabi, nagising si lola dahil sa mabahong amoy na galing sa labas. Parang may nabubulok. Habang nakahiga siya, may narinig siyang boses ng babae na tila humihingi ng tulong. Siya lang ang nakarinig nito at pakiramdam niya ay galing iyon sa bahay ng mag-asawa. Sinabi niya ito sa kanyang ama at hiniling na puntahan nila ang lugar. Habang papalapit sila sa bahay, mas lalo pang lumakas ang mabahong amoy. Pagdating nila roon, nakita nila ang bangkay ng buntis na babae malapit sa puno ng sampalok. Nakatitig pa rin ang kanyang mga mata at halatang hindi niya matanggap ang kanyang sinapit. Sinaksak siya sa leeg at tiyan gamit ang gunting. Mas lalo silang nagtaka na makita nilang nawawala ang sanggol sa kanyang tiyan. Wala rin ang kanyang asawa at hindi na ito nakita sa kanilang lugar pagkatapos noon. Lumipas ang mga taon at wala pa ring balita tungkol sa lalaki o sa nawawalang sanggol. Nang mag-high school si lola, giniba na ang lumang bahay malapit sa puno ng sampalok. Ang mga kamag-anak ng kanyang ama na si Ben ang nagtayo ng bagong bahay doon. 2 palapag ang bahay at sementado ang sahig. Pinutol na rin ang puno ng sampalok at ginawang kulungan ng manok ng lugar. Nang matapos ang bahay, lumipat doon si Ben kasama ang kanyang asawang si Maria. Si Maria ay buntis din noon at malapit ng manganak. Isang gabi, inanyayahan nila ang pamilya ni lola sa kanilang bahay dahil may handaan. Bandang 7:00 ng gabi nang pumunta sila roon. Pagkatapos kumain, umakyat si lola sa terrace upang magpahangin. Habang nakatayo siya roon, bigla niyang naramdaman na parang may dumapli sa kanyang katawan. Kasabay nito ay narinig niya ang iyak ng isang sanggol. Iyak na parang bagong silang pa lamang. Sinubukan niyang hanapin kung saan nanggaling ang iyak,
Maya-maya ay tinawag siya ni Maria at tinanong kung bakit siya naroon. Ikwinento ni Lola ang kanyang narinig. Nagulat si Maria dahil narinig din daw niya ang iyak. Ngunit hindi naniniwala si Ben at sinabi niyang baka guni-guni lang. Kinabukasan, galit na galit si Ben dahil 5 sa kanyang mga manok ay patay. Wala ng mga ulo ang mga ito. Nagtaka ang ama ni Lola at inisip kung may ahas ba sa paligid. Ngunit imposible raw iyon dahil ulo lamang ang nawawala. Naglagay sila ng karagdagang proteksyon sa kulungan. Ngunit kinabukasan ulit, 3 manok na naman ang patay at wala pa ring ulo. Dahil dito, nagpasya silang magbantay sa gabi. Isang gabi, naiwan si Lola sa bahay habang ang kanyang ina ay nagbabantay kay Maria. Habang naghuhugas siya ng pinggan sa kusina sa labas ng bahay, narinig din naman niya ang iyak ng sanggol. Unti-unti itong humina hanggang tuluyang tumigil. Tumatahol ang mga aso sa paligid. Pagsapit ng hating gabi, ay narinig silang sigawan mula sa labas. Lumabas sila at nakita si Ben na may hawak na itak. Sinabi niyang may nakita siyang maliit na bata na kumakain ng ulo ng kanyang manok. May isa pa itong manok na bitbit habang gumagapang papalayo. Hinabol niya ito ngunit bigla itong nawala. Kinabukasan, hindi pa rin makalimot si Ben sa kanyang nakita. Ngunit napawi ang galit niya ng mga anak si Maria. Ilang araw matapos manganak, tumigil na sila mag-alaga ng manok. Isang gabi, nagsisisigaw si Maria. May nakita raw siyang maliit na nilalang sa kisame. Pulang-pula ang mga mata at mahaba ang tainga. Agad dumating ang ama ni Lola at si Ben. Nakita nilang may sugat ang paa ng sanggol ni Maria. Sa kisame nakita ang nilalang, isang batang may pulang mata. Tinaga nila ito at napugutan ng ulo. Bumagsak ang ulo sa mesa at nagsalita pa. "Babalikan ko kayo at mamamatay kayong lahat." Sinunog nila ang katawan at ulo ng nilalang. Ilang linggo pagkatapos noon ay tuluyan nang lumipat ang pamilya ni Ben. Ngunit bago sila umalis, may balita silang natanggap. Namatay ang anak ni Ben at Maria. Hanggang ngayon, tuwing naaalala ko ang kwentong ito na ibinahagi sa akin ng aking lola, nahihirapan akong paniwalaan ang lahat. Hindi ako naniniwala sa aswang. Pero habang ikinikwento niya ito, nakikita ko ang lungkot sa kanyang muka. Para bang may bahagi sa akin na nagsasabing may katotohanan ang nangyari.